So, it's reading time again at with snacks. Kasi it's currently 4:49 p.m. and nag-devotion na ako. Babasahin ko lang siya kasi wala. Gusto ko na siya matapos. Sayang, wala akong headphones na dala. Nakakainis. Naiwan ko pa kaya medyo sana marinig ng klaro yung boses ko. Kahit medyo mahina. Anyway, look at my view, bro. Nandito ako sa rooftop. Hey. No. Dito ako magbabasa. I was expecting may hangin pero wala. Anyway, let's move on. Advertisement. Actually, kaya bumili ako ng piatos kasi gusto ko lang talaga makain na tong ketchup na to. Tagal na ito sa bag ko. Tagal na kain-kain. Ito pa yung yung last na McDo ko with Ate Ira. Nilibre niya ako. Ayun yung last na COG ko rin. Revival night. Tapos yun sila. Roleplay lang. Walang preaching. Ayun yun. Yung roleplay, yun yung topic. Ano na, sobra. Miss ko na si Ate Ira. Siguro tatabi ko to kasi remembrance niya. Chapter 3 na ako. Nanliligaw o naliligaw? Maganda ka, aking sinta. Ang mga mata mo ay mapupungay, nagniningning, nang aakit habang ikay minamasdan. Ang OA. Awit ni Solomon. 1:15. Chapter 1 verse 15. Ang galing, may ganito pala sa Bible. Sana magamit. Sabi rito, remember that marriage should be the goal of dating. Kumbaga, dapat, kung wala kang planong pakasalan yung babae, huwag ka naman ligaw. Totoo. Kaya pag may nanligaw sa akin, sabi ko, so kailan mo ako papakasalan? Pero legit, though it seems, parang nakakatawa, unbelievable, and too straightforward. Pero, that's the goal eh. Diba? Does it make sense kung maliligaw ko sa isang tao, sa babae, kung wala ka naman palang balak na pakasalan siya? Kung wala kang balak, gusto mo lang siya maging GF, sayangin mo lang yung precious time niya of loving you, tapos di mo rin naman pala i-end game sa huli. Wag na lang, di ba? Let her be free. Tsaka ikaw din, kawawa ka naman. Sasayang ka lang ng oras at effort sa taong wala ka namang, di mo naman nakikita yung sarili mo in the future na kasama siya. Di ba? Bigla namang sabi rito, nakakainis naman. Di ba nga, plano ka, tanungin ko na agad, manliligaw pa lang kung may balak bang pakasalan ako. Sabi naman dito, nata-turn off daw ibang lalaki kapag aggressive yung babae. Tipong 3 linggo pa lang nililigawan pero gusto nang pag-usapan yung kasal. Ano ba talaga, boss? Sabi mo, ganyan. Kainis ka. Hindi, pero legit. Basta, tuloy ang plano. I-assure ko lang naman kung meron ba siyang balak pakasalan ako o wala. Diba? Ayun lang yun. Just an assurance. Tapos, okay na. Okay, just done reading it. Ganda ng chapter 3. Nabawi yung disappointment ko ng chapter 2. Okay.
Wala masyado reflection pa rin. Isip mo na ako. May dumaan na airplane. Ganda. Anyway, yun. Mayroon akong konting realizations. Mayroon mga kasi sa mga natutunan ko rito. First, yung talaga, yung kung meron bang balak yung lalaki na pakasalan ako. At kung ako, meron ba akong balak na pakasalan siya. Kasi kung hindi, or kung hindi kaming dalawa, or kahit isa sa amin, yung hindi nag-iisip na ganun yung endgame namin, I'd rather not let it continue. Stop na natin, una pa lang. Huwag na katapayagan manligaw. Tsaka, huwag ka naman ligaw, tol, kasi kung ikaw, di mo nakikita yung sarili mo sa akin, magkasama tayo habang buhay. Ako, di ko nakikita yung sarili ko sa'yo, magkasama tayo habang buhay, magiging masaya tayo. Huwag na lang. Kasi magsasayang lang talaga tayo ng panahon sa isa't isa. When we could, get those chance to chase something more, something greater, at hindi masayang yung years or mga time ng buhay natin na magkasama tayong dalawa na hindi naman pala natin nakikita yung isa't isa na makakasama natin habang buhay. Pero, I think it would be a great din naman. Minsan, okay lang naman siguro na makita natin yon in the future na ganun yung sitwasyon natin. Pero, hindi kasi sigurado tayo sa mga bagay-bagay. Minsan, kahit na sigurado tayo sa isa't isa, baka magkaroon ng circumstance na makapagpabago ng isip nating dalawa. Di, follow natin yun kasi malay mo, akala lang pala natin gusto natin isa't isa, pero hindi naman pala talaga will ni Lord na tayo yung maging endgame. So, wala tayong magagawa doon. Kahit pa tayong dalawa yung may gusto, kung hindi gusto ni Lord, di hindi pwede. Kasi, His will shall always be done. Hindi pwede yung sa atin. It's always His. So, I will pray for it. I will pray na magkaroon ako ng hubby na talagang will ni Lord para sa akin at mahal namin yung isa't isa, magiging masaya kami, magkakasundo kami, although hindi sa lahat ng bagay, pero at least makakapag-adjust kami for each other. At pagmamahal at kasiyahan yung mga ibabaw sa relasyon namin. Of course, dapat si Lord pa rin ang center at top. Kasi diba, pag ganun siya. Ito kami, ito si Lord. So habang mas malapit kami kay Lord, mas naglalapit kami sa isa't isa. Ganun yung gusto kong Tapos, another thing is yung ngayon? Ayun, naalala ko na. Merong mga di ba, may kanya-kanya tayong standard as a person sa mga partner na gusto nating makasama. Syempre, natutunan ko rito na merong mga standard tayo na negotiable and non-negotiable. Kumbaga, ang example dito is yung kapag kunwari, ayaw mo magkaroon ng boyfriend na nagsisigarilyo kasi meron kang hika, di valid yun. Hindi mo talaga siya dapat parang i-cross. Kasi diba yung love, sabi, love conquers everything. Tapos parang kapag mahal mo yung tao, talagang mag-a-adjust ka para sa kanila. Pero yung mga bagay na yun, non-negotiable siya kasi sarili mo na yung naka-risk doon diba? Yung kalusugan mo, kung jujuwain mo, mamamatay ka na lang, ano na lang mangyayari sa inyo? Nanaig nga yung pagmamahalan, namatay ka naman, ano na lang te. Pero, ayun, meron namang ibang negotiable pa. Like, for example, standard mo, matangos ilong, or like yung, moreno or mestizo, like, TDH or, pero, pwede pa naman yun, like, ayun, pwede naman kung gusto mo mestizo, tas na-in-love ka sa moreno, okay pa rin naman yun. Kung gusto mo matangos ilong, pero napunta ka sa hindi naman ganun katangos yung ilong, okay lang din yun. Basta mahal nyo isa't isa, diba? Ayun, yung mga bagay na negotiable pa. Pero yung may hika ka, tas magjojowa ka ng naninigarilyo, baka matay ka na lang, te. Ayun lang. I had nothing much today. At wala masyadong nag-resonate sa akin deeply. But at least I learned something. So, it's all good. And I guess, ang ganda may rainbow. Ang ganda, so far. Ayun yung rainbow. Ayun. Diba? Ang lapit. Anyway, yun lang. Bye-bye.